Paano kung itanong ko sa iyo ngayon, bakit kahit tapat ka sa pagbibigay ng iyong ikapu, nararamdaman mo pa rin ang bigat ng utang, ang kawalan sa iyong bank account o ang pakiramdam na may mali? Iniwan ka ba ng Diyos o may hindi mo pa nakikita? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang sikreto para buksan ang mga pagpapalang ipinangako sa ikapu ay hindi lang nasa pagbibigay, kundi sa isang mas malalim na bagay, isang bagay na nagdudulot ng koneksyon sa iyong puso, sa iyong pananampalataya, at sa Espiritu Santo, isang misteryo na iilan lang ang nakakaalam pero kayang baguhin ang buong buhay mo. Ngayon, sa videong ito, sama-sama tayong lulundag sa isang revelasyon na maaring magbago ng paraan ng pagtingin mo sa ikapu, sa iyong pera, at kahit sa relasyon mo sa Diyos. Humanda ka. Ang matutuklasan mo rito ay maaaring magdala ng pag-asa sa pinakamadilim mong araw o isang babala na hindi mo inaasahan. Isipin mo ito, bakit may mga yumayabong habang ang iba, kahit sobrang dedikado, nahihirapan pa rin? Swerte lang ba o may espiritual na prinsipyo na nakatago sa harap mismo ng ating mga mata? May mga sagot ang Biblia na lampas sa ordinaryo at hinintay nila ang mga may tapang na hanapin sila. Sa mga susunod na minuto, matututo ka ng isang bagay na sobrang malalim at nakakabunyag na maaaring maging punto ng pagbabago sa iyong lakad kasama ang Diyos. Hindi ito tungkol sa murang relihiyon o mga pangakong walang laman. Ito ay tungkol sa pakikinig sa kung ano ang gustong ibulong ng Espiritu Santo sa puso mo ngayon. Bago tayo magsimula, gusto kitang anyayahan na mag-iwan sa comments ng maikling salita. Gusto kong maunawaan ang sikreto ng ikapu. Kapag ginawa mo ito, gumagawa ka ng hakbang ng pananampalataya, ipinapahayag na handa ka ng tanggapin ang inihanda ng Diyos para sa iyo. At pakikalmahan, i-like mo itong video ngayon. Alam mo kung bakit? Bawat like ay tumutulong sa YouTube na maipakita ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan marinig ang salita ng Diyos. Mga tao na katulad mo naghahanap ng sagot. Salamat sa iyong ginawa. Naging liwanag ka na sa pagpili mong maging bahagi nito. Ngayon isipin mo, sa pag-like at pag-subscribe sa channel, nagpapatanim ka ng espiritual na binhi sa sarili mong buhay na konektado sa tema natin ngayon. Tulad ng ikapu na isang gawa ng tiwala sa Diyos, ang pagsuporta sa channel na ito ay paraan ng pagsasabi ng oo sa gawain niya. Marami ang gumagamit ng mga videong ito bilang espiritual na suporta, lalo na ang mga walang simbahan sa malapit. Kaya mag-iwan ka ng komento. Maaaring ito'y isang dasal, isang sitwasyong pinansyal na naranasan mo o simpleng amen. Pinapainit nito ang puso mo at ang akin din. Manatili hanggang dulo dahil ang halos huling bahagi ng videong ito ay maaaring maglaman ng susi para buksan ang pagpapalang hinintay mo ng matagal. Magsisimula na ang pag-aaral. Sama-sama nating tuklasin kung ano ang gustong ituro sa atin ng Diyos tungkol sa ikapu at sa tunay na kasaganaan. Ang puso sa likod ng handog, isipin mo sandali na nasa harap ka ng isang magsasaka. Itinatanim niya ang kanyang mga binhi ng may buong pag-iingat. Dinidiligan ng lupa araw-araw. Pero pagdating ng ani, kakaunti lang ang bunga, mga lantang-lanta, halos wala. Naranasan mo na bang maramdaman ito? Binibigay mo ang iyong ikapu nang may ganitong dedikasyon, umaasang paramihin ito ng Diyos. Pero ang nakikita mo lang ay parehong kawalan tulad ng dati. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Malakias 3:10 na dalhin ang ikapu sa imbakan upang magkaroon ng pagkain sa bahay ng Diyos at malinaw ang pangako. Subukin ninyo ako rito at tingnan kung hindi ko ibubuhos ang mga pagpapala ng walang sukat. Pero paano kung ang sikreto ay hindi lang nasa pagbibigay, kundi sa lupa kung saan mo itinatanim ang iyong puso? Isipin mo ito kasama ko. Hindi lang ang sobre na inilalagay mo sa altar o ang halagang inililipat ang tinitingnan ng Diyos. Mas malalim ang kanyang sinisiyasat. Sa 2 Korinto 9:7, sinasabi na mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, hindi dahil sa tungkulin o kalungkutan. Baka nga binibigay mo ang ikapu, pero may kabigatan sa dibdib. Takot na baka hindi
hindi bumalik ang pera, pag-aalala dahil wala kang nakikitang resulta o kahit kaunting duda kung tutuparin ba ng Diyos ang kanyang sinabi. Posible kayang ang pusong hindi mapakali na ito ang humaharang sa daloy ng mga pagpapalang hinintay mo. Hindi ko sinasabing ikaw ang may kasalanan, kapatid ko. Pero paano kung hinintay ng Diyos ang isang maliit na pagbabago, isang bagay na makapangyarihan sa paraan ng paghahandog mo? Alam ko na hindi madali ang buhay. Minsan, parang isa pang bayarin ang ikapu sa halip na isang banal na sandali ng tiwala. Pero ngayon, gusto kitang yakapin sa paglalakbay na ito at sabihin sa iyo, hindi ka nag-iisa. Nakikita ng Diyos ang bawat pagsisikap mo, bawat pagkakataong pinili mong sumunod kahit hindi mo lubos na naiintindihan. At narito ang misteryo na iilan lang ang napapansin. Ang ikapu ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pag-aalay sa Kanya ng kung ano ang pinakatakot mong mawala. Kapag nagbigay ka ng may magaan na puso, puno ng pananampalataya, parang sinasabi mo, Diyos, mas nagtitiwala ako sa iyo kaysa sa aking pananalapi. At doon nagsisimulang sumibol ang himala. Bago tayo magpatuloy, niyayaya kitang maging miyembro ng channel na ito. Sa ganitong paraan, natutulungan mo ang mga nagugutom na tao. At pakikalmahan, huwag laktawan ng mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, tingnan mo ang sarili mong buhay. Kailan ka huling nagbigay ng ikapu ng may ngiti sa mukha, na may katiyakan, na may kababalaghang nangyayari? Baka hindi ang dami ng ibinibigay mo ang problema, kundi ang paraan ng pagbibigay mo. Mag-iwan dun ka sa comments. Gusto kong magbigay ng may kagalakan. Pinapalakas nito ang iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na hakbang ay maaaring magbunyag kung bakit hindi pa namumunga ang iyong mga binhi? May hinintay pa kaya ang Diyos na ipakita sa iyo tungkol sa paraan ng iyong paghahandog? Manatili ka sa akin dahil ang susunod ay maaaring magpapailaw sa mga anino. Ang lupang hindi nakikita, isipin mo na naglalakad ka sa isang malawak na bukirin o puno ng mga pangako. Hawak mo sa iyong mga kamay ang mga mahahalagang binhi, handa nang ihasik sa lupa. Pero nang tiningnan mo ng malapitan, napansin mong matigas ang lupa, puno ng mga bato, halos imposibleng bungkalin. Ganito kaya ang nangyayari sa iyong ikapu. Binibigay mo ito, sinusunod mo ang dapat, pero parang may tumitigas sa mga pagpapalang dapat sumibol. Sa Mateo 13:6, sinabi ni Jesus ang tungkol sa mga binhing nahulog sa mabatong lupa. Nagsimula silang tumubo pero agad nalanta dahil wala silang malalim na ugat. Paano kung ang problema ay hindi ang ibinibigay mo, kundi ang lugar kung saan mo ito inihahasik? Tanungin ko sa iyo ng may lambing, ano ang nasa lupa ng iyong puso at mga prioridad? Baka nga binibigay mo ang ikapu gamit ang iyong mga kamay, pero puno ng mga alalahanin ang iyong isip, mga bayarin, plano, takot sa bukas. O baka naman inihahasik mo ito sa lupa na hindi pa nahanda, umaasang gagawin ng Diyos ang lahat ng mag-isa. Huwag mo akong mali-maliitin, kapatid ko. Tapat ang Diyos at hindi siya kailanman nabigo, pero ipinapakita sa atin ng Biblia na siya ay nakikipagtulungan sa ating pananampalataya. Sa Deuteronomio 28:2, sinasabi na uutusan ng Diyos ang mga pagpapala sa iyong mga kamalig. Pero ito ay darating pagkatapos ng pusong nakaayon sa Kanya. May mga nakatagong bato kaya na hindi mo napapansin? Naiintindihan ko kung paano madaling mawala sa pang-araw-araw na buhay. Dumadagsa ang mga pangangailangan, lumalaki ang mga hamon, at ang ikapu ay maaaring maging isa na lang sa listahan. Pero narito ang isang bagay na iilan lang ang humihinto para isipin. Kailangang bungkalin ang lupa ng iyong buhay bago mahulog ang binhi. Ibig sabihin nito ay alisin ang mga bato ng takot, ng pag-asa sa sarili, kahit ng pagmamadali sa paghihintay ng resulta. Kapag inihanda mo ang lupa sa pamamagitan ng panalangin, pasasalamat, tiwala, ang ikapu ay hindi na magiging isang sakripisyo, kundi isang tulay patungo sa kababalaghan. Natanong mo na ba sa Diyos, Panginoon, ano ang tumitigas sa aking lupa? Baka hinintay niya ang sandaling ito para ipakita sa iyo. Gusto kitang yakapin sa pagmumuni-muning ito. Hindi ka na parito ng hindi sinasadya. Dinala ka ng Diyos sa videong ito dahil nakikita niya ang iyong pagsisikap at gusto niyang dalhin ka ng mas malalim. Mag-iwan ka sa comments. Gusto kong
ihanda ang aking lupa. Ito ay isang maliit pero makapangyarihang hakbang na nagpapainit sa iyong pananampalataya at sa pananampalataya ng iba. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na hakbang ay maaaring magbunyag ng detalye na humahadlang sa iyong mga pagpapala? May tinatawag pa kaya ang Diyos na iwan mo bago niya buksan ang mga bintana ng langit. Manatili ka sa akin dahil ang susunod ay maaaring maging simula ng aning hindi mo inakalang posible. Ang pintuang hindi mo binuksan, isipin mo na nasa harap ka ng isang lumang bahay puno ng mga misteryo. Hawak mo sa iyong mga kamay ang isang ginintuang susi, perpekto para buksan ang pangunahing pinto. Binibigay mo ang iyong ikapu, sinusunod mo ang itinuturo ng Biblia, pero pakiramdam mo pa rin ay may nakakandado. Hindi dumadaloy ang pananalapi, parang malayo ang mga pangako. Paano kung sabihin ko sa iyo na may pintuang hindi mo pa nabubuksan, isang daanan na inilagay ng Diyos mismo sa harap mo, pero baka hindi mo napansin? Sa Apokalipsis 3:20, sinabi ni Jesus, "Narito ako sa pinto at kumakatok. Kung may makarinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, papasok ako." Pero paano kung ang pintuang ito ay hindi lang tungkol sa kaligtasan, kundi sa paraan ng pamumuhay mo ng iyong pananampalataya sa ikapu? Isipin mo ito kasama ko, kaibigan ko. Ang ikapu ay higit pa sa numero sa iyong bank account. Ito ay isang imbitasyon na magbukas ng isang bagay sa loob mo, isang lugar ng buong pag-aalay. Baka nga binibigay mo ang 10%, pero iniingatan mo ang 90% ng iyong puso. Sinusubukang kontrolin ang susunod na mangyayari. Alam ko kung gaano kahirap bitawan ang kontrol. Gusto nating siguraduhin na magiging maayos ang lahat. Pero sa Lucas 10:32, ipinangako ni Jesus, magbigay kayo at bibigyan kayo isang mabuting takal, siksik, inalog at umaapaw. Kaya ba ang pag-apaw na hinintay mo ay nakasalalay sa pagbubukas ng nakatagong pintuang ito? Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng mas maraming pera, kundi sa pagbibigay ng higit pa sa iyong sarili. Naiintindihan ko, minsan iniisip natin na sapat na ang ginawa natin. Inilalagay ang ikapu, mabilis na nagdadasal at tuloy ang buhay. Pero paano kung may kumakatok ang Diyos, humihingi ng isang bagay na lampas sa nakikita? Baka gusto niyang buksan mo ang pinto ng pasensya, nagtitiwala na darating ang pagpapala sa tamang oras niya. O baka ang pinto ng pasasalamat na purihin siya kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Natanong mo na ba, Panginoon, ano pa ang kailangan kong buksan para sa iyo? Narito ang sikreto na iilan lang ang natutuklasan. Ang ikapu ay hindi lang tungkol sa pera, kundi isang susi at ang pinto ay sa iyo. Kapag binuksan mo ito ng may pananampalataya, ang nasa kabilang panig ay maaaring magulat sa iyo. Gusto kitang yakapin sa sandaling ito. Mahalaga ka sa Diyos at nakikita niya ang bawat hakbang mo. Mag-iwan ka sa comments. Gusto kong buksan ang pinto. Ito ay isang sigaw ng pananampalataya na umaalingaw-ngaw sa langit at nagbibigay lakas sa iba. Paano kung ang susunod na revelasyon ay ipakita sa iyo kung ano ang nakakandado sa iyong mga pagpapala? Hinihintay kaya ng Diyos na buksan mo ang susi sa paraang hindi mo pa nasubukan noon? Manatili ka sa akin dahil ang susunod ay maaaring magbago ng paraan ng pagtingin mo sa lahat ng ito. Ang hangin na nagdadala ng binhi, isipin mo na nasa isang bukas, na bukirin ka, hawak ang mga binhi sa iyong mga kamay. Maingat mo silang inihasik pero biglang humangin ng malakas. Dinadala ang mga binhi sa malayo, sa lugar na hindi mo pinlano. Ganito kaya ang nararamdaman mo minsan. Binibigay mo ang iyong ikapu ng may ganitong layunin, pero ang mga pagpapala ay parang dinadala sa destinasyong hindi mo maunawaan. Sa Ecclesiastes 11:4 sinasabi, ang nagmamasid sa hangin ay hindi maghahasik at ang tumitingin sa mga ulap ay hindi mag-aani. Paano kung ang mali ay hindi ang ikapung ibinibigay mo, kundi ang paraan ng paghihintay mo sa resulta? Sinusubukang kontrolin ang hangin ng Diyos. Tanungin ko sa iyo ng may lambing, napaisip ka na ba na ang mga pagpapala ng ikapu ay hindi palaging dumarating sa anyong inaasahan natin? Baka tumitingin ka sa langit, umaasang uulan ng pera, habang ang Diyos ay humihip ng buhay sa ibang aspeto, ang iyong kapayapaan, pamilya, kalusugan. Sa Galatia 6:9, hinikayat tayo ni Pablo, huwag tayong magsawang gumawa ng kabutihan sapagkat sa tamang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo
susuko. Pero paano kung ang tamang panahon ay hindi ang iyong panahon? Kaya ba masyado kang nakatuon sa kung ano ang kulang kaya hindi mo nakikita ang mga tumutubo na sa paligid mo? Alam ko na hindi madali. Gusto nating makita agad ang resulta. Pero ang Diyos ay gumagawa tulad ng hangin. Hindi nakikita, hindi mahulaan pero laging perpekto. Gusto kitang yakapin sa paghihintay na ito. Hindi ka nag-iisa. Minsan, iniisip natin na ang ikapu ay isang palitan. Magbibigay ako, magbibigay ang Diyos pabalik. Pero paano kung ito ay higit pa sa pagtitiwala sa kanyang hangin? Hinayaan siya na magpasya kung saan dadalhin ang mga binhi. Bago tayo magpatuloy, niyayaya kitang maging miyembro ng channel na ito. Sa ganitong paraan, natutulungan mo ang mga nangangailangan ng damit. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ang iyong pananampalataya ay nagtatanim ng isang bagay na mas malaki kaysa sa inaakala mo. Ngayon, pag-isipan mo, kailan ka huling nagpasalamat sa mga hindi mo pa nakikita, nagtitiwala sa hangin ng Diyos? Mag-iwan ka sa comments, gusto kong magtiwala sa iyong hangin. Ito ay isang hakbang ng pananampalataya na nagpapakilos sa langit at nagbibigay inspirasyon sa iba. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang susunod na hakbang ay maaaring magbunyag kung saan nahuhulog ang iyong mga binhi? Inihahanda kaya ng Diyos ang isang aning hindi mo napanaginipan? Manatili ka sa akin dahil ang susunod ay maaaring magbigay sa iyo ng mata upang makita ang hindi nakikita. Ang apoy na naglilinis sa handog, isipin mo na nasa harap ka ng isang pugon. Hawak ang isang piraso ng gintong hindi pa nahuhuling. Inilagay mo ito sa apoy, umaasang lalabas itong makinang, dalisay at mahalaga. Pero habang sumasayaw ang mga apoy, mga dumi ang nagsisimulang umangat sa ibabaw. Mga bagay na hindi mo alam na naroon. Ganito kaya ang nangyayari sa iyong ikapu. Iniaalay mo ito ng may pananampalataya, pero may isang bagay sa loob mo na kailangan pang linisin. Sa Malakias 3:3, inilarawan ang Diyos bilang isang panday ginto na naglilinis sa mga anak ni Levi na umuupo upang dalisayin ang pilak hanggang sumasalamin ito sa kanyang larawan. Paano kung ang dahilan kung bakit hindi mo nakikita ang kasaganaan ay hindi ang ikapu mismo, kundi ang kailangan pang sunugin ng apoy ng Diyos? Isipin mo ito kasama ko, kapatid ko. Ang ikapu ay isang banal na gawain, pero dumadaan ito sa pagsusuri ng iyong kalooban. Baka nga iniaalay mo ito ng bukas ang mga kamay, pero may hinanakit sa iyong puso laban sa isang may utang sa iyo, laban sa simbahan o kahit laban sa Diyos dahil hindi siya sumagot ayon sa inaasahan mo. Sa Hebreo 12:15, binalaan tayo na huwag hayaang tumubo ang anumang ugat ng kapaitan na magdudulot ng kaguluhan. Kaya ba may apoy na iniiwasan mo, isang init na gustong gamitin ng Diyos upang alisin ang humahadlang sa iyong mga pagpapala? Hindi ko sinasabing ikaw ang problema, pero paano kung tinatawag ka niya sa isang bagay na mas dalisay? Alam ko na hindi madali ang harapin ang apoy na ito. Mas gusto nating manatili sa ibabaw kung saan parang maayos ang lahat. Pero narito, ang misteryo na iilan lang ang napapansin. Ang ikapu ay mas makapangyarihan kapag nanggaling ito sa pusong nadalisay. Kapag hinayaan mong sunugin ng Diyos ang pagmamataas, ang hinanakit o kahit ang awa sa sarili, ang iyong handog ay umaakyat bilang isang matamis na amoy sa harap niya. Natanong mo na ba, Panginoon, ano pa ang kailangang linisin sa akin? Baka ito ang hakbang na hinintay para magningning ang ginto ng iyong buhay tulad ng hindi kailanman. Gusto kitang yakapin sa prosesong ito. Isang kayamanan ka sa mga kamay ng Diyos at hinuhubog ka niya ng may pagmamahal. Mag-iwan ka sa comments, gusto kong dalisayin. Ito ay isang sigaw ng tapang na tumatagos sa puso niya at nagbibigay lakas sa iba. Paano kung ang susunod na hakbang ay ipakita sa iyo kung ano ang umangat sa ibabaw ng iyong pugon? Inihahanda kaya ng Diyos na ipakita ang isang bagay na magbabago ng iyong handog sa mga pagpapalang nakikita? Manatili ka sa akin dahil ang susunod ay maaring ang init na hinintay mo, ang anino na nagtatago sa araw. Isipin mong nasa isang maliwanag na araw ka. Ang araw ay matindi ang sikat sa itaas mo. Pero pagtingin mo sa lupa, napansin mong nasa ilalim ka ng isang makapal at malamig na anino na humaharang sa liwanag. Nagbibigay ka ng ikapu. Ginagawa
ginagawa mo ang lahat ng tama, pero pakiramdam mo may humahadlang pa rin sa mga pagpapalang dapat ay dumarating. Paano kung sabihin ko sa iyo na may aninong hindi mo namamalayan, isang bagay na nasa pagitan mo at ng araw ng pangako ng Diyos? Sa Isaiah 59:2 nakasulat, ang inyong mga kasamaan ang naghiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Pero sandali, hindi ito tulad ng iniisip mo. Paano kung ang anino ay hindi isang halatang kasalanan, kundi isang bagay na banayad na ni hindi mo namalayan? Pag-isipan mo, kaibigan, ang pagbibigay ng ikapu ay isang kilos ng pagsunod, pero hindi ito gumagana mag-isa. Baka nagbibigay ka ng tapat, pero may kasamang anino ng pagreklamo. Yung mga salitang nasasabi mo kapag dumadaan ka sa hirap, gaya ng, bakit parang hindi ito gumagana para sa akin? O, Diyos, nasaan ang pangangalaga mo? Sa Filipos 2:14, pinaalalahanan tayo ni Pablo na gawin ang lahat ng walang reklamo o pagtatalo. Baka ang mga tahimik na aninong ito ang siyang nagnanakaw ng liwanag na gustong ibuhos ng Diyos sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagkakonsensya, kundi isang paanyaya na lumabas mula sa ilalim ng ulap. Alam ko ang pakiramdam niyan. Lumalaban ka, nagsusumikap, pero minsan mas malakas ang hina ng loob. Pero heto ang isang bagay na bihira mapansin, namumunga ang ikapu kapag pinapalibutan mo ito ng papuri, hindi ng reklamo. Kapag nagbigay ka at piniling magsabi ng, salamat Panginoon kahit hindi ko pa nakikita, unti-unting nawawala ang anino. Nasubukan mo na bang sumamba sa gitna ng pagsubok na parang maliwanag na ang araw? Baka yun ang hinihintay ng Diyos para alisin ka sa dilim at ipakita ang inihanda niya para sa iyo. Gusto kitang yakapin sa sandaling ito. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo at tinutawag ka ng Diyos patungo sa liwanag. I-comment mo, gusto kong lumabas sa anino. Isa itong hakbang ng pananampalataya na nagdadala ng liwanag sa iyong landas at sa iba rin. At kung ang susunod mong hakbang ang siyang magbubunyag kung ano ang nagpapakita ng aninong ito sa buhay mo, baka ngayon na ang oras na binubuksan ng Diyos ang iyong mga mata para makita ang araw na kahit kailan ay hindi naman tumigil sa pagsikat. Manatili ka dahil ang susunod na mangyayari, maaaring ito na ang liwanag ng araw na matagal mo nang hinihintay. Ang ilog na hindi umaabot sa dagat. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng isang malinaw na ilog, dumadaloy ng malakas mula sa kabundukan. Dalang-dala nito ang dalisay na tubig, pero sa halip na makarating sa dagat, ito'y nahahadlangan ng isang dam, hindi makapagpatuloy sa takbo nito. Ganiyan ba ang nararamdaman mo sa iyong ikapu? Ibinibigay mo ito ng may pagsisikap, pero parang hindi umaabot ang mga pagpapala, parang natigil sa daan at hindi umaabot sa pangarap mong patutunguhan. Sa Kawikaan 11:24 nakasulat, may taong nagbibigay ng maluwag at lalo pang yumayaman, may namimigil naman kahit hindi dapat at nauuwi sa kahirapan. Paano kung ang sikreto ay hindi lang sa pagbibigay ng ikapu, kundi sa kung ano ang ginagawa mo sa natitira? Pag-isipan mo, kapatid, ang ikapu ay simula lamang, hindi ang katapusan ng iyong kagandahang loob. Baka tapat kang naglalaan ng 10% pero mahigpit mong hinahawakan ng natitira dahil sa takot o dahil may mga plano kang hindi isinama ang Diyos. Sa Lucas 16:10, sinabi ni Jesus, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Baka ang ilog ng buhay mo ay humihinto dahil hindi mo pinapayagang dumaloy ang tubig lampas sa ikapu. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng lahat, kundi tungkol sa pamumuhay ng may bukas na puso, naniniwalang kayang paramihin ng Diyos ang anumang dumaan sa iyong kamay. Nauunawaan kita. Gusto nating lahat ng katiyakan, yung pakiramdam na ligtas ang kinabukasan. Pero narito ang isang bagay na bihira mapansin. Ang ikapu ay parang pagbubukas ng unang pintuan ng dam, pero ang tunay na pagpapala ay dumadaloy kapag pinayagan mong bumukal ang ilog. Pwede itong maging simpleng pagtulong sa kapwa, ng tahimik ang paglalaan sa gawain ng Diyos ng higit sa inaasahan, o pamumuhay ng walang kinikimkim na kasakiman. Natanong mo na ba sa Diyos, Panginoon, paano ko po maipapaagos ang ilog ko hanggang dagat? Baka tinatawag kanyang bitawan ang isang bagay na matagal mo nang mahigpit na hawak. Gusto kitang samahan sa paglalakbay na ito. Ikaw ay isang daluyan sa kamay ng Diyos at gusto kaniyang gamitin para sa mas malaki pang layunin. I-comment mo, gusto kong umagos
ang aking ilog. Isang hakbang ito ng pananampalataya na bumubukas ng pintuan ng langit at nagbibigay inspirasyon sa iba. At kung ang susunod mong hakbang ang magbubunyag kung bakit hindi pa umaabot ang ilog mo sa dagat, baka ngayon na ang oras na ilalabas ng Diyos ang isang agos ng biyaya na hindi mo pa kailanman naisip. Manatili ka dahil ang susunod, maaaring ito na ang simula ng pag-agos ng lahat. Ang susi na nasa iyong kamay. Isipin mong nasa isang mahabang ipasilyo ka at sa dulo nito ay may saradong pinto. Sa iyong kamay, may hawak kang lumang susi, pero nagdadalawang isip kang gamitin ito. Talaga bang gagana ito? Nagbibigay ka ng ikapu, sinusunod mo ang mga hakbang ng pananampalataya, pero pakiramdam mo parang may nakasara pa rin na ang kasaganaan ay nasa kabilang panig ng pintong iyon. Paano kung sabihin ko sa iyo na nasa iyo na ang susi, pero hindi mo pa ito naiikot sa tamang paraan? Sa Mateo 7:7, nangako si Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Pero paano kung ang sikreto ay hindi lang basta humiling, kundi maniwala na ang pinto ay handa ng bumukas? Pag-isipan mo, kaibigan, ang ikapu ay isang kilos ng pagsunod, pero dapat itong samahan ng mataas na pananabik. Baka nagbibigay ka nga, pero sa kaibuturan ng puso mo, may duda pa rin, hindi kay God, kundi sa posibilidad na kikilos siya sa buhay mo. Sa Marcos 11:24, sinabi ni Jesus, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong tinanggap na ninyo ito at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Baka ang susi sa kamay mo ay kinakalawang na sa kakulangan ng pananampalataya. Hindi ito tungkol sa pagdududa sa kapangyarihan ng Diyos, kundi sa pagtitiwalang nakita kanya o ikaw mismo sa gitna ng lahat. Alam kong mahirap maniwala kapag tila walang nagbabago, pero paano kung ang pinto ay naghihintay lang ng isang tapang na pag-ikot? Gusto kitang yakapin sa sandaling ito. Nakarating ka na sa puntong ito at hindi iyon aksidente. Ang ikapu ay iyong susi, pero ang pananampalataya ang siyang kumikilos para ito'y gumana. Bago tayo magpatuloy, iniimbitahan kitang maging miyembro ng aming channel. Sa simpleng hakbang na iyon, tinutulungan mong suportahan ang mga biyudang nangangailangan. At kung hindi mo pa kayang maging miyembro, huwag mong laktawan ang mga ads dahil kahit ang isang panunood ay may naitutulong. Ang iyong kabutihang loob ay nagbubukas ng mga pintong ni hindi mo pa alam. Ngayon, pag-isipan mo ito. Kailan ang huling beses na nagbigay ka ng ikapu at buong tapang mong sinabi, Panginoon, naniniwala akong may pinakamainam ka pang ihahanda para sa akin. Baka ito na ang oras para ikotin mo ang susi na may kumpiyansa. I-comment mo, gusto kong paikutin ang susi ng pananampalataya. Isa itong makapangyarihang hakbang na nagpapainit ng puso mo at ng iba rin. At paano kung ang susunod na sandali ang magbunyag ng kung ano ang nasa likod ng pintong iyon? Baka may inihanda ang Diyos na mas malaki pa sa hinihintay mo at makakalimutan mo ang lahat ng panahon ng paghihintay. Manatili ka dahil maaring ang susunod ay ang mismong kasagutan na matagal mo nang inaasam. Nakarating tayo sa dulo ng paglalakbay na ito at gusto kitang batiin mula sa puso, ikaw ay espesyal. Iilan lang ang may determinasyong makarating hanggang dito, yung lumalim talaga sa salita ng Diyos at sa paghahanap ng kasagutan. Isang napakalaking hakbang ang ginawa mo ngayon at nakita iyon ng Diyos. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ito ay hindi ang wakas, kundi simula ng isang bagong yugto? Lahat ng ating natuklasan, ang puso, ang lupa, ang apoy, ang ilog, ang susi, lahat iyon ay paghahanda ng Diyos para sa sandaling ito. Kaya ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo sa mga salitang narinig mo? Gusto kitang yakapin sa espiritu at ipaalala sa iyo, hindi ka narito ng aksidente. Ang ikapu ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay pagtatanim ng mga binhing kayang baguhin ang iyong buhay at ang buhay ng iba. Kaya hihilingin ko ito ng may malasakit. Mag-iwan ka sa mga komento ng isang pangungusap na magsasabing handa kang lumakad sa pananampalataya. Isang bagay na galing sa puso tulad ng pinipili kong magtiwala at magbigay ng may pananampalataya. Gusto kong makita kung sino ang mga pinili, mga kasama kong lumalakad hanggang dulo. Mahalaga ang boses mo at babasahin ko ang bawat salita. At huwag kang titigil dito. Ibahagi mo ang video na ito sa isang taong kailangan itong marinig. Isipin mo, parang alon ng liwanag
na nagsisimula sa iyo at umaabot sa mga lugar na hindi mo pa kilala. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, hayaan mong sabihin ko ito ng may pag-ibig. Bakit ka pa magpapaiwan sa pamilyang ito? Ang hindi nagsusubscribe ay nawawala ang pagkakataong panatilihing nag-aapoy ang apoy na ito at alam kong ayaw mong mangyari iyon. Pero kung bahagi ka na, ipagmalaki mo yon. Ang pag-subscribe ay parang pagsasabing gusto ko pa ng higit mula sa Diyos. At ang patuloy na panunood ng mga video na ito ang siyang magpapanatiling naglalagablab ang apoy mo dahil ang pananampalataya ay parang ilog, kailangang dumaloy para di matuyuan. Bago tayo matapos, iniimbitahan kitang maging miyembro ng channel. Sa simpleng hakbang na ito, nakakatulong ka sa mga taong walang tirahan sa iba't ibang panig ng mundo. At kung hindi mo pa kaya maging miyembro, huwag mong laktawan ang mga ads dahil bawat panonood ay isang binhi ng pag-asa. Ngayon hihilingin ko ang isang huling bagay. Manatili ka ng ilang minuto sa katahimikan pagkatapos ng video na ito. Hayaan mong tumugtog ang musika. Itaas mo ang iyong mga kamay. Kung kaya mo at pasalamatan mo ang Diyos sa araw na ito, huwag mong ipos, huwag mong patayin. Hayaan mong dumaloy ang sandaling ito dahil dito madalas bumubulong ang banal na espiritu. Na-imagine mo ba kung ano ang kayang sabihin niya sa puso mo ngayon? Manatili hanggang dulo dahil ang koneksyong ito ang magdadala sa iyo sa mga susunod na araw ng lakas, pananampalataya at tagumpay.